Mula sa dalawang inahing baboy namin, elementary pa lamang ako noon nung inumpisang ipatayo ng mga magulang ko yung aming tahanan. Simple lang, pero noon pa man, ramdam ko na may pagbabago. Nung bago pa lamang kami mag-alaga ng baboy, yung kita nila papa nila mama, mula doon sa pakikisaka, pakikitanim ng palay, si papa ay helper din doon sa lumber. Pagkakasya lamang yun doon sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Hanggang sa naisip ko nila mama at papa na bumili ng dalawang biik na gagawing inahin. Pinatsaga, pinapalaki, hanggang sa nagbuntis at nanganak na yung mga inahin. May mga biik na naibibenta, yung iba naman ay pinapalaki. At nung panahon pa nga na yun, ang pakain nila mama, kangkong, darak, at yung mga reject na niyog. At dahil sa sobrang masukal pa itong lugar namin noon at wala pang mga kapitbahay halos, pakawala yung mga baboy at tinatawag na lamang yun pagpakainin na sa umaga at hapon. Grabe ang tiyaga ng mga magulang ko noon. Sa kabilang barangay kami nakatira, dito naman sa kabilang barangay kami nag-alaga ng hayop. Dahil doon sa tinitirhan namin marami ng bahay, habang dito wala pa masyadong bahay. Halos araw-araw na pagpunta dito ay pasan-pasan nila mama yung mga kangkong na galing sa kabilang barangay. Umaga at hapon pagka-uwi mula sa eskwela, hindi pa nakauwi si mama. Nilalakad yung halos 5 kilometro para lamang madalhan ng pagkain yung kanyang mga alaga. Hanggang sa noon nakapagpapalaki na ng mga biik ay nag-umpisa na rin na bumili ng mga hollow blocks. Doon naman ay nagpatayo na ng bahay doon sa lokasyon na kung saan yung mga alaga. Habang may bentang baboy ay dahan-dahan ding binibili ng mga materyales. Noong nagkarpentero na ay nagkasundo din doon sa pinakakarpentero na biik ang ibabayad sa kanya, habang si papa naman yung helper niya. Hanggang sa nabuo tong bahay ng mga magulang ko. Simple man, pero dito ako nag-umpisang ma-inspire. Kahit mahirap man ang buhay, basta't nagsisikap tayo. At sa maraming bagay pa konti-konti lamang, start small. Habang tumatagal ay kaya pala nating buuhin yung mga simple nating pangarap. Dahil libre namang mangarap, taasan na natin ang ating pangarap. At nito nga, habang tumatagal ay dumadami na rin ang bahay dito sa lugar namin. Hindi na katulad noon na free yung mga baboy namin sa open area na pinapakawalan. Sa ngayon ay limitado na lamang yung area nila. At nitong panahon na to nga rin ay gumagamit na rin tayo ng mga feeds. At di pa rin nawawala yung pagbibigay natin ng mga natural na pagkain, lalo na dun sa mga inahing baboy namin. Bagkos ay marami nga tayong tinatanim din at marami tayong na-discovery ngayon. Maraming mga bagong technology na ngayon ay ina-apply na rin natin sa ating mga alagang baboy. Marami na rin pagpipili ang mga breeds ng mga baboy. Nandyan yung mga large white, landrace, o mix ng landrace at large white para gawing inahin. Ang advantage nito sa ngayon ay napakarami kong mga anak. Saka yun, may na-discovery nga rin tayo na ginagamit na namin ngayon itong feeds ng BMEG. Meron super inahinuan dami biik na lalong nakakatulong para sa mas magandang panganganak, mas fertile yung mga baboy natin, na nakakaalalay din sa mga inahin natin para mas dami biik at mas malalakas yung mga biik natin. Ito yung pinapakain namin doon sa mga magbubuntis pa lamang naming inahin, at kapag sila'y buntis na, BMEG Premium Super Inahinuan Dami Biik. Meron itong organic bone builders at fertility enhancers. Kaya napakaganda nito para sa mga inahin nating baboy. Day 1 ang sila'y masampahan hanggang sa ika-day 100 ay itong BMEG Premium Super Inahinuan Dami Biik yung binibigay namin sa mga inahing baboy. At doon naman sa day 101 ng pagbubuntis ng mga inahin nating baboy hanggang sa sila na yung mga anak, sa maawat na yung biik at muli na naman sila maglalandi, doon kami sa BMEG Premium Super Inahinto Dami Gatas naman. Nakakatulong din kasi yun para mas mabilis maglandi yung mga inahin nating baboy dahil sa mataas na nutrients na kailangan ng mga inahin natin. At pag nasampahan na, balik na naman tayo sa day 1 to day 100, ayun namang Super Inahinuan Dami Biik na naman. At doon naman sa pagpapalaki namin ng mga inahing baboy, meron din kami na-discover. Mas lamang pa rin tong feeds ng BMEG dahil meron itong kontrabaho formula at meron pa itong nipis taba technology. At bukod dun sa nakakatulong tayo dun sa environment, hindi na nangangamoy yung mga kulungan natin, mas maganda yung quality ng karne ng mga alaga natin. Sigurado tayong maipagmamalaki natin ito sa mga buyers at sigurado tayong babalik-balikan tayo noong bumibili sa atin. Pagmamalaki natin yung pinaghirapan natin dahil sa quality ng produkto na meron tayo. So, mga palakihing mga biik para pang litsunin or pang fattening, nandyan yung BMEG Premium Super Biik, Super Starter, Super Grower at Super Finisher ng BMEG Premium para sa mga baboy nating palakihin. At mapapalusog pa din natin lalo yung mga alaga natin sa pamamagitan ng tiyaga. Sa pag-uumpisa ay maaari tayong magtanim din ng pwede natin ikapakain sa mga alaga natin. Lalo na sa mga backyard farmers natin. Hindi ka mauubusan sa pakain at hindi mo na sila titipirin. Pag pinakain mo na ng feeds ay pagmeriendahin mo rin ng mga natural na pakain na available sa iyong paligid. At pwede rin itong isabay na ipakain sa mga alaga, ihalo doon sa feeds. Tara na't ipakita ko rin sa inyo yung aming taniman at itong aming ongoing na ginagawa kasabay ng pag-aalaga ng hayop. Dito kami kumukuha ng mga saging papadagdag pagkain sa mga alaga. Tayo muna tayo para bago tayo mag-alaga ng hayop, pero tayo dagdag pagkain sa alaga. Kasi tulad nito, marami tayong saging dito na kukuha. Pag halimbawa, sira yung saging, bunsalo, pwede natin kuhanin yan, i-chop natin, luan ng darak ng feeds, pakain sa mga alaga. So yun yung isa sa paraan natin. So kaya ngayon, nandito kami guys, sinuha din tayo ng Madrid Agua, Napier Glass, para pagtanim din natin doon sa bago nating lote. Ito, naming Napier Glass diyan, kuha din tayo pagtanim dyan guys. Dito tayo sa may Madrid Agua. Ang benepisyo ng Madrid Agua, mataas siya sa protina. Guys, kaya maganda siyang ipakain sa mga alaga. So yun yung tinatawag natin pananim na feed sa mga alaga natin. Nandito tayo sa isang lugar na napakasukal.
maraming mga halaman na ganyan. Pero yan ay magandang pagkain sa mga alaga. Tapos ito guys, meron tayong Madre de Agua. Yan po yung taas na. Tingnan ninyo, napakataas po ng mga Madre de Agua dito banda. Ayan, punong-puno yan guys. Kasabay ng pag-alaga ng hayop, isa rin ito sa magandang itanim. Madre de Agua, mataas siya sa protina. Yung mga dahon nito at medyo malambot na sanga, yun yung aming chinachap pakain sa baboy. Habang yung mga kahoy naman nito ang tinatanim. Itong mga Madre de Agua ay lumalaki ito na parang kasinlaki ng gumamela. At itong mga nandito na malahigante na ng mga Madre de Agua, napakataas na nila. Nasa more or less, nasa 3 taon na ito. Di ko na matandaan kung kailan namin ito tinanim. Actually, nung time na tinatanim ito, ay nasa Maynila ako. Sila papa at si mama ang nagtatanim dito. Pinapadala ko lamang yung mga sanga mula sa Maynila. Pina-LBC ko pa. Guys, bitbit na natin ang Madre de Agua na nakuha natin dito guys. Sinamahan na rin natin ito ng Napier grass para meron tayong pantanim. So tara, let's go! Tandem itong Napier grass at Madre de Agua na tinatanim namin dito. Dahil yung Napier grass naman ay magandang pagkain naman sa mga kambing natin yan. At doon nga sa medyo malambot pa na Napier grass, pag chinap namin ito, tinaluan ng feeds, darak, ay kinakain din ito ng mga baboy namin. Natin yung dahon kasi pakain sa baboy yung mga dahon. Ito mga sanga, yun naman yung itatanim natin. Sa pagtatanim ng Madre de Agua at Napier grass, pinuputo lamang ang mga sanga nito na nasa tigi-isang dangkal at tinutusok sa lupa na mayroon ding labasan ng sibol. Bukod nga rin dito ay may tanim din kami mga gabi, saging, mulberry, ipil-ipil, kangkong at lahat ng kinakain ng mga alaga namin. At meron nga rin kaming tanim ng mga kamote. At ito nga ang good news. Bukod sa yung mga tangkay at dahon ay pakain sa mga alaga, ay may laman din ito na pang merienda. Nag-harvest na kami dito. Saan? Wow! Laki! Grabe, laki guys. Mahirap. Sana oil. Ay. Grabe, laki ng kamote. Anak tabi. Kamote pa lang, busog na tayo dyan. Mukhang ka man nga. Ako. Oh, pakita nyo. Dito ay magtanim na naman tayo. Nangwa tayo ng pantanim ng kamote. Kasi magtadagdag tayo ng taniman nito. At dito po ay nakaharvest na kami. Ayan po yung nakuha namin, oh, malalaki. So ito pa yung initial namin. First time namin mag-harvest guys. Pero grabe oh, ang lalaki oh. Tingnan nyo. Pinakamalaki oh. Yan, na-inspire tayo kaya magtanim tayo lalo. Kasi buko dito, pang merienda yan. Tapos itong mga dahon na to, pantanim. Tapos kinakain dito ng mga alaga natin. So dito tayo. Nakita ko sa inyo yung bagong kong taniman. Habang inspired pa ako magtanim, ay di ko na pinapalampas. Dahil kapag ipagpapabukas ko pa, baka may gagawin na ako bukas, ay di ko na ito magawa. Ito po, may nauna nating tinanim dito. Hindi na tayo magugutom. Meron na tayong pagkain palagi. Pagsapit ng buhay na to guys, habuk-habukan na lang natin. O kaya yung kuan na lang natin yung lupa niya ba? Palibutan natin para medyo yung laman niya guys makakapwersa naman. Magkakalaman naman siya malaki tulad yung kanina. Kita ninyo. So ganito lang yung pagtatanim ko. Although ito, pababa, hindi natin alam kung mataba ba dito o hindi. Bali na. Ang importante guys ay mahalaga. Yan. Tayo ay may ginagawa. Meron tayong mapapala. Tanim lang tayo ng tanim. Someday, meron tayong anihin.